Magandang gabi sa inyong lahat at happy new week. Maraming salamat kay Ana Reyes sa iyang kumanta para sa ating Panginoon. Sa magandang ako naman po ay nakatayo dito sa inyong harapan. Pati na kayo kung mayroon man pagkukulan, sana ay katulong ng Panginoon ko ay ating makakayanan. At ang lahat ng ating mga destination ay aking itinutag na para aking namatay, para aking itinutag. At salamat din sa Women's Ministry dahil sa pagkakataon ito, ako ay nakakasang magsalita dahil sa Women's Ministry dahil ngayon na Women's Ministry ang mangunguna. Sa gabi ito, ang ating pamagandang nating pag-aralan ay pamagandang isang tulay papunta sa langit. Dito natin nalaman kung papaano ba ang tayo ay mapunta sa langit. Tayo po muna ay manalangin, pagpapatuloy natin ang mga Diyos. Tuloy natin pag-aaral ng mga salita sa gabi ito. Nawa kayo Ama ang muna sa amin at sa aming mga sasabihin. Ito po ay magbigay ng kalusugan ng aming pananampalataya. Tuloy natin mo ito ang dalangin at ang patawaran ng aming kasalanan sa pagkakas ng aming pagkakas. Amen. Sa unang talata, ating babasahin sa gabi ito ay natatagpuan. Kung kayo po ay may mga Biblia, ating sundan. At sa Lucas 7:47-50, ating sundan. Kaya sinabi ko sa inyo, ang maraming niyo kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit, ang pinatawad ng kaunti ay nagmamahal ng kaunti. Sa 48. At sinabi niya sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At sa 49, pagkatapos, ang mga kasama niya sa hapa ay nagpasimulang nagsabi sa isa't isa, sino ba ito na nagpapatawad ng mga kasalanan? Sa 50. At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa. Nabanggit ko dito sa ating ito ang pagpapatawad na siyang sinasabing isang tulay papunta sa langit. Ang pagpapatawad ay isang madaling karanasan bilang tao. Kung ito man ay tumutukoy sa pagpapatawad sa ating mga sarili o sa pagpapatawad natin sa ating kapwa na may mga naging atraso sa atin. Ang pagpapatawad o patawaran ng mga kasalanan ay isang kaparaanan para sa pagkikilom ng ating mga puso at isipan, pakikipagbati sa ating kapwa at pakikipag-ugnayan muli sa ating Panginoon. Kung hayaan natin makaranas ng ganito, maangkin natin, maranasan natin ng ganito ay maangkin natin ang kapayapaan. Para maunawaan natin ang pagpapatawad, kailangan natin maunawaan muna ang guilt o kasalanan. Ang kasalanan ay ang pagkukuntina sa ating sarili na maaaring maranasan natin pagkatapos natin magagawa ng mali. Pwede rin magdala ito ng galit sa sarili kapag hindi natin makakaya ang pagpapatawad sa ating kapwa. Isa lang ang gamot sa guilt o kasalanan, lubos ang pagpapatawad na mag-uumpisa sa ating sarili at pagpapatawad sa ating kapwa. Ang pagpapatawad ay ang paglimot at pagtalikod sa nakaraan. Hindi natin makakaya magpatawad sa kapwa kung hindi mo natin patatawarin ang ating mga sarili. May dalawang pong kaparaanan patungo sa karanasan ng kapatawaran. Una, ang pagpapatawad sa ating sarili at ang
verse 14. Ating malaman. At kung ang ating bayan na tinatawag sa pamamagitan ng ating pangalan ay magpapakumbaba at manalangin at hanapin ako at umalikot sa kanilang masasamang lakad, aking silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagawin ang kanilang lupain. Dapat po tayong magpakumbaba kung ibig natin makaranas ng kapatawaran. Hindi tayo makakapagdasal, hindi tayo makakalapit sa ating kapwa, hindi tayo magiging tapat sa ating mga sarili. Kung walang papakumbaba na handang turuan o handang matutunan ang mga dapat matutunan. At sa pangalawa, aminin ang pagkakamali. Aminin ang pagkakamali, ito ay kung tayo man ay nagagawa ng mga kasalanan, dapat natin aminin natin na tayo ay nagkamali upang sa tulong ay maging magaan ang ating kalooban. At sa awit 32 verse 5, kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko kinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipapahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong itinatawag ang mabigat ng aking kasalanan. Yun po ang pagkakasalanan natin sa ating mga kasalanan. At ang pagiging tapat at totoo sa ating mga sarili at sa Panginoon ay isang pagpapakalagang paraan tungo sa pagpapatawad o kapatawaran. May mga panahon na kailangan natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, ayaw kong lumimot o magpatawad. Tulungan niyo po akong magpakumbaba at matungkol ang aking pangangailangan. At sa number 3, pangungumpitan. Sa awit 32, parehas sa talata natin sa number 2 sa awit 32 verse 5 na ang pangungumpitan. Kung tayo may pagkasala, bilang mga Kristiyano, at ating agad kami umpitan sa ating Panginoon. Dahil tayo natatakot na tayo ay marunong lagi sa mga kasalanan natin nagawa upang ito ay ating magiging ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kailangan natin ang presensya ng Banal na Espiritu para maranasan natin ang kapatawaran at kapayapaan. Ang pagmumpitan ng ating mga kasalanan sa Panginoon ay magdudulot ng magkilom ng mga sugat ng kalooban at ito ay magbibigay ng freedom o kalayaan. Yung maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang ay napakalaking tuwa ang magdudulot sa atin at magbibigay sa atin ng panibagong pagpapasya patungo sa pamumuhay na kasama at kaagapay ng Kristo. At sa pang-apat, maging sorry o malungkot o mapanglaw sa ating mga kasalanan. Sa awit 38,
nawala. Sa Juan, ito nilagay yung verse, pasensya na kayo. Mga muntikong anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay nagkasala, tayo ay magtatagal. Tayo ay nakapagtanggol sa harap ng Ama. Si Yesu Cristo na siyang matuwid. Yun po, tayo ay nagkakasala, meron tayong Panginoong Jesus na nakapamagitan upang ating mga kasalanan ay mapatawad. Na si Cristo ang ating nakapagtanggol na siya ang matuwid sa lahat. At sa number 7, maging mapagpatawad sa ating kapwa. Sa Matthew 6 verse 12, itong sinasabi. At patawarin mo kami sa ating mga utang dahil rin naman ng pagpapatawad sa mga may utang sa amin. At sa Matthew 18 verse 21 and 22. Ito ang sinasabi. Sa 18. Pagkatapos, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, kailang ulit magkasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin hanggang sa magkapit ba? At sa 22, sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong ito. At sabi rin sa Roma 12 verse 17, huwag ninyong lantihan ang sino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Ang magandang karanasan ng pagpapatawad, itong tulay patungkol sa langit, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong maranas ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang nagiging daan sa pagkakaroon ng lubos at tapat na pag-ibig, pagmamahal sa ating puso para sa ating kapwa. Humawak lagi tayo sa gabay ng Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay. Magpatawad at ikaw ay pagtawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Ito po ang pitong uri ng gagawin sa kaparaan patungkol sa pagpapatawad o paraan. Una, pagpapakumbaba. Lagi tayong pakumbaba kung sino man ang may pagkakasala sa atin, ito man ay mahirap gawin, ngunit ito ay kailangan natin gawin. Pangalawa, aminin ang pagkakamali. Kung tayo ay nagkakamali, dapat rin natin tanggapin at hindi natin ang mapatawaran sa ating Panginoon. At sa pangalawa, magupitan. Dapat ang ating nagawang mga pagkakasala bilang Kristiyano, ito po ay ating magupitan sa ating Panginoon. Maging sorry o maging malungkot tayo kung tayo ay magkagawa ng kasalanan sa ating kapwa. At sa number 5, talikuran ang kasamang gawa. Yun, talikuran po natin bilang mga Kristiyano na ang ating mga kasamang gawa kung tayo magpapalala ng mga sarili pa. At sa pang-anim, si Jesus ang ating tagapagpagitan. Hindi po tayo mag-aalala dahil meron tayo Panginoong Jesus na siyang tagapagpagitan natin sa ating Ama sa langit na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. At pang-ito, maging mapagpatawad sa ating kapwa. Yun na nga, sinabi ko kanina na ano man ang pagkakasala ng mga kapatid na tayo sila man ang nagkasala at tayo man ang nagkasala, kailangan natin ng pagpapatawad upang tayo ay mamuhay sa Kristiyano na mapayapa at magaan sa ating kalooban. Ito po ang pitong paraan na
ang ating kapatatan. Maraming salamat sa inyo. Ito po ang ating manalangin.